Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay March 7, 2025 at Friday na naman. Nako, ang laki ng kandila natin ah. Madumiretso yung yung galawan po ni PSE market natin oh. So, medyo malakas tayo, nag-close tayo ulit ng baka po yung closing natin sa PSE. More than 1.6% kahapon. Tapos ngayon, yung closing natin is 1.2% ulit. Mas mataas pa sana kanina pero medyo nag-pullback yung ibang mga stocks natin. So very good. Meron ng sign of recovery si Philippine Stock Exchange natin, although yun nga hindi pa rin naman ganoon kalaki yung mga pumapasok na foreigners. So baka may mag-form pa to ng another na low pero higher low na siya. Kasi nag-reverse na yung pinaka main direction niya. Kita mo naman dito. So medyo 1, 2, 3, 4 days na tuloy-tuloy na berde yung markets po natin. So very good. Nakabawi ng konti yung mga alaga natin na stocks. So yun nga, nag-close tayo na very good yung candle, maraming blue chips. Pero ang pinakamalakas sa kanila, si ICT ulit. Ayan, so siya yung humila talaga ng market natin. Tapos pagdating sa foreign buy, halos kalahati niyan, or rather, yung 158 million na yan, na galing kay kay ICT malamang kasi more than 300 million yung kanyang net foreign buy. Ayan. So pati yung alaga natin si Plus medyo gumalaw na rin. Pero ang mga winners for today's trading natin, pasugalan, di ba? Si Web at saka si Plus and then sa mining, oil exploration. So may speculation na naman dito kay PXP na meron siyang lugar na i-explore. Ayan. So nabuhay na naman yung mining stocks natin. Tapos kung i-compare mo pala yung galawan natin, yung buong market natin sa Asia at saka sa US market kagabi, so ibang-iba yung galawan natin, medyo outlier tayo. Kasi Asian markets ngayon, medyo mixed pa rin yung galawan, Europe, laglag, tapos sa US market kagabi, laglag siya pero parang babawi naman yung opening sa US market natin. Okay? So pinagpala ngayon yung ating Philippine stocks. Pero sabi ko nga sa inyo, madalas itong malaking candle na to, ano yun 3.4 billion yung lumabas. So bumalik na siguro yung halos 400 million dito sa market natin. Ayan, paunti-unti, pinipitik yung mga stocks natin. Okay? So pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So PXP yung nauna dito sa listahan ko. So nag-up siya kasi ng 30.77%. Ayan. So nung umaga, umakyat na kaagad to, mga 15% na kaagad yata to, umaga pa lang o 8%. Tapos biglang binigwasan bago mag-pre-close yung market natin. So silipin natin yung chart. And then naging usap-usapan si yung Pogo na naman at saka Pigo. So Philippine Offshore Gaming Operators and then Philippine Inshore. So sa loob ng Pilipinas na gaming operators. Ayan. So mainit yung yung mga pasugalan natin. So web yung nanguna na dito, meron siya 19.42%. Ilang araw na rin siyang umakyat eh. So tapos ngayon, medyo nabigyan ng magandang galaw. Congrats po yung sa nakatutok dito. Nahapyawan natin kapon si Web, no? Pero ito yung pinakamalakas na galaw niya from the past 4 days na bumawi man siya. And then si Plus natin, ayan, nakabawi na, no? Yung buy the dip pala to. Si Plus natin, medyo nauntog pa siya ng konti. Kasi umabot to ng 6. Minamanmanan ko to kanina. Umabot to ng 6%. Pero nag-close tayo sa kanya is 4.07%. Pero okay na rin. Malakas din naman yung closing niya. And meron siya 1.69 million net foreign buy. Tapos sinama ko si Monde dito kasi maganda rin yung kanyang dalawan, 5.14%. At meron siyang 40.22 million net foreign buy. Tapos si PX natin, so di ba parang to rito kapon, nag-Dow Jones yata to, negative 1.54%. Pero ito umaga, okay siya eh. Tapos meron siyang 6.25 million net foreign buy. And then si ICT, so ito nga yung humila pataas sa market natin, nag-up siya ng 8.15% and 317.93 million net foreign buy. Ayan. So sa kanya galing yung net foreign buy ng markets natin. Okay? So good vibes. Buti na lang magkasunod Thursday at saka Friday maganda yung galawan ng ating market. Ayan. So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review for education purposes lamang. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung
gusto mong bilhin. And then follow po ako as usual dito sa ating Palapi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para update ka and join ka dito sa ating trading community naman. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Check mo lang yung ating daily uploaded videos. Tapos, anyari, nawala yung ilalim natin. Saglit, refresh ko lang po. Medyo mahina yata yung internet natin dito. Hi guys! Ayan, hi guys. So yung ating kapal reviews, check mo na lang profit or loss sa market, mga sample trades. Hanap na tayo ng mga kapares ng setup niyan. Basic indicators, technical analysis kasi reversal yung yung itsura ng market. Fundamentals yung risk management plus PSE stock market study. So siguro nga overdue na sa bounce si PSE kasi 4 to 5 months na tayong sad-sad dito sa market natin. Okay? Palapi Trader, crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Speaking of vlog natin dito, so meron akong i-upload. So hopefully matapos ko by the weekends and then Monday upload natin. So nagkaroon tayo ng review. Tapos sa Palapi Trader Facebook account para updated ka sa mga posts natin. Check mo na po. Palapi Trader Facebook page and check mo na lang po. Pili ka na lang sa kanilang dalawa. Bodega Peak, yung articles natin dito sa local market. Check mo na lang po. Tapos, ano ba yung mga balita for today's trading. So, meron tayong summary dito. Unahin ko na lang to kasi naglabas na si Philippine Stock Exchange. Okay? So, maaga siya, oh. Maaga ba siya naglabas? Anong oras? Kapon kasi, hindi ko na, ayan, 4 p.m. Hindi ko siya masabayan. So, net foreign buy tayo, ha? So, very good. 158.85 million. So, patagpi-tagpi, bumabalik yung foreigners natin. So, panalo is, ayan, services, 4.4%. So, hinihila tayo. Kaya nag 1.26% yung close. Gawa yan ni ICT. So, meron pa siyang, kasi, may, mamaya silipin natin. Alam ko may dips to eh. May dividends na binigay pa. So, plus maganda yung earnings. So, very good sentiment siya. Ang namula lang dito, yung mga alaga natin sa property, pero okay lang, hindi mo ganun kalaki. And pangalawa is si finance stocks, nag-up siya ng 1.05%. Okay? So, very good. Good vibes tayo over the weekends. So, sa distribution, so mas marami ngayon yung nag-bounce na big caps. So, JT Cap, binawi yung 5% kahapon na. Negative 2.5%, Bloomberry, negative 2.08%, Converge, negative 1%. Pero hindi naman ganun kalaki yung kanilang down. So ICT nga, taas, so 8%. Tapos si Monde, 5.14%, LTG, parang Torin na rin to, 1.96%, BDO, 1.61%, PLDT, 1.53%, Aboites Equity, 1.52%, and so on. So marami yung nag-bounce dito sa ating mga big caps. Okay? So, foreign funds sold, ASEN, APF, GEN, Meralco, CNPF, DNL, EMI, AGI, DMC, FDC, JT Cap, Ali Aritz, CPG, CRIP, Globe, Dito, Bloom, 7 at saka Civilcon. So, foreign funds bought konti lang. BDO, BPI, CBC, Metrobank, SCC, SCP, FCG, Keeper, ACGGS, RCRTel, Converge, ICT at saka si Max. Si FCG medyo pabalik na rin siya. No? So hopefully hindi muna sa ngayon yung kay Monde kasi di ba nagbebenta din share si Monde, wala yatang bumibili. So DJ Plus post net income of, ayan, ito yung catalyst, up by 207%. And meron siyang declaration pala na dividends. Hindi ko nakita kung ilang percent. So mamaya silipin natin, baka yun yung catalyst talaga niya. Kala ko tuloy na yung breakout. Kasi yung 6% na yun, parang halos breakout na rin siya, di ba? Okay. So maganda yung earnings ni DG Plus. Robinson Land, nag-negative pala. Arm of the Gokong May reported 10% growth in net income. So okay naman siya. So kaya sabi ni Ma'am, April 10, di ba? May possible rally, short-term rally para sa mga property stocks. So Meg, okay din yung earnings niya. Better than expected naman daw. CPG, hapon to 13%. Has launched its second township project. Kaya yan yung catalyst natin. Hindi ko siya nakita ng trending for today's trading. Medyo taglit pa nga tayo ng umaga, no? Konti lang yung gumagalaw. Pero si ICT, malakas na pala siya, umaga pa lang. Oh. So 6% na siya. Si Ali ang pinaka-drop kanina pero nakabawi yata sa closing naman niya. ASEN, shares of Negros Island Solar Power
Trust PLC. So meron siyang disclosure. Tapos si Felix Mining, PX. So, hindi ko nabanggit to kahapon eh. So baka ito na yung ano, ito na yung story ni Felix Mining natin kasi nag-unload yata si SSS. Ayan. Kailangan niyang pambayad siguro sa mga pensioners natin kaya nag-ano siya, nagtanggal muna. Okay? So dito sa corporate stories, CPG, okay, yung kanyang second township. Bloomberry, increasing gross gaming revenue of 6%. Emirates, meron ulit dividends. Ayala Corporation, AC Logistics, and AP Moller Capital collaborated with share subscription agreement for EMIF subscription. ICT declared cash dividend. So ito yung isa sa mga catalyst. 4% ata to. Hindi ko tanda. Tignan natin. Aboitiz Power posted increased generation in 2024 of 11%. Okay? So yun yung ating mga corporate stories. Okay. ICT, ayun no, 805%. Ang laki naman pala ng fourth quarter niya. So Bloomberry, mabawi na. CPG ulit, kanina umaga yan. May nagsisiso yung natin, no? Yung galawan ng nag-up down kanina yung market. Share buyback, Ali, AGI, Cebu, Robinsons sa retail. Ayan, so ongoing si Ali natin. Kagabi, so dali yung mga AI stocks natin. So ewan ko lang kung bounce ngayon. So puro AI stocks yan eh. Nvidia, Broadcom, sino pa? MicroStrategy. Ayan, so Tesla nagda-drop na rin siya. Sa naman yan sa tariff sa US. So ngayon, ewan ko, ba't bumagsak ulit yung crypto natin? Bumabagsak ulit eh. Trump is considering executive order to create a strategic Bitcoin reserve as early as Friday. Ayan. Okay, tapos si AP. Ano pa mga pwede nating makuha dito? ICT, so okay na, maganda yung earnings. Nagtumble yung Dow Jones. So may delay na naman na 1 month si Trump sa mga tariffs niya. Ayan, so ginugulo talaga yung galawan sa market natin. ICT okay na yan. Ayan so why a short-term rally in property stock is possible. Sige, basahin na nga natin. So a surplus office space and condos cloud their near-term outlook. So both companies, Alice and PH, posted strong double-digit earnings. With these concerns already factored in, a short-term rebound is possible. Ayan. So tingnan natin, hindi man nag-rebound ngayon, pero kahapon, nag-rebound sila, di ba? Okay, so yun yung sinasabi natin na okay yung punda pero ayaw ng price action. Ayan. So lakas ng drop sa US market. Yara yung mga alaga natin sa bandang US ulit. Okay? So yun lang yung mga post ko sa inyo for today's trading natin. Ayan. So patalastas ulit yung ating Patreon. So yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sa Philippines, ayan, sali lang po kayo dito sa group natin. Okay? So tingin tayo dito sa Galawan. Okay, mukhang i-break natin by next week yung 6,300. Pero ano ba sa tingin mo? Diretso or mag-ano siya? Mag-form lang ng higher low bago dumiretso si PSE. So yung isang prediction ko sa kanya, 'di ba? Ang prediction ko sa kanya last time is double bottom dito sa 5,800 kasi nga pangit yung foreigners natin. So hindi siya tumuloy until lang siya 6,000 level and then nag-bounce na. Okay. So mali tayo which is okay lang kasi umakyat naman kagad yung galaw ng ating market. So nag-bullish siya, bumalik sa RSI 50 yung galaw natin. Ayan, maganda ulit yung outlook na market. Pero didiretso ba yan kaagad? Malapit sa 6.5 na wala pa rin naman masyadong tulak ng foreigners. Konti lang yan. Or magkakaroon siya ng inverted Dow G dito sa 6,300. Magko-collapse ng konti for a higher low around 6,100 and then saka tayo lalarga. Kasi wala namang diretso. Meron bang diretso last time? Ito, diretso siya last time. Pero nag-form pa rin naman siya ng higher low bago siya umarangkada ulit. Ayan. So, best scenario, dumidikit lang siya sa MA9. So, ito, medyo malayo sa MA9. Kaya ang prediction ko sa kanya, baka mag-retest sa MA9 bago siya umarangkada. Kasi hindi pa nakakapasok yung mga foreigners sa market natin. Okay. So, hopefully,
Best case scenario, syempre, diretso na siya dito sa 6,000, above 6,300. Okay? So, tingin tayo sa mga blue chips. So, okay maganda yung lahat ng indicators natin ngayon. Sabay-sabay na, RSI, MACD, price action, at saka yung ating MACD for, net foreign buy. Ayan. So, yung pinaka-winner natin, si PXP. So, may speculation kasi sa mga exploration na naman. Kaya siya tinulak. So, mamaya silipin natin yan. 31% at saka si Web, 19%. Ayan o. So, akalain mo ba naman ito maging winner for the week? Dire-diretso siya. Tapos ang laki. 19%. Tapos si Primex umakyat pero walang volume. ICT, laki ng volume. 1.19 billion. Ayan. So, bumalik sila. Ito yung dividends niya. 4%. So, malaki na rin yan. Kaya siguro siya pinitik na for the closing. Okay, si Bell, 5.3. Hinog na ba si Bell? Ay, may dividends pala siya. Laki din 3%. Panalo pala itong si ano. Tignan natin kung mag-ala si PG, si Bell. Plus, yung alaga natin, nauntog. Meron din siya dividends yan, 2%. 4.07. Mark Ventures, 3.5. TBGI, 3%. May volume din, no? Binomba din pala siya, no? TBGI. So, marami pa rin mga small caps, no? Gumagalaw si FCG. Halos makabalik na sa MA. 102.5%. LTG to, parang to rin na. So 1.96% overdue na rin siguro to. SPNC, nag-breakout naman siya, no? Nag-breakout pero hindi masyadong obvious. Tapos, sino pa? Ito si Robinson's Retail, nakakabawi na. Oh. So laki na rin ginalaw nito. So atin natin. Yan halos 10% na rin. Okay kasi yung punda niya, Robinson's Retail Holdings natin. Okay, so yun yung mga winners. Losers, CPG, ayan. So profit taking na. Medyo obvious na. Laki din ng bawi niya, no? 6.78%. XG, ano nangyari dito? Nawala ng volume. 5.46% drop. Basimeg, ba't binenta? Akala ba okay? 4.37% drop si Manila Water. May dividends naman. So 3.75% drop. SCP, nako, diretso na. Negative 3.5%. Nag-head and shoulders na. ABS, minus 2.8. Okay? So, yun na lang muna. So, the rest is mga pa 1% lang yung kanilang galawan naman. Okay, so tingin tayo dito sa global markets. Nangyari dito. Ayan. So, kagabi, medyo pangit talaga siya. Ayan, So, nag 2% pa siya na Nasdaq. Tapos, buti na lang sa atin, hindi masyado affected na. So, S&P futures, babawing ngayon 0.37. Dow futures 0.22. And then, Nasdaq futures 0.54. Pero yung European stocks, ayan, mapula. And then, Asian markets, majority is mapula. Ayan. So, buti na lang. At least good vibes tayo, no? Crypto, ka-crypto natin, nangyari dito. Mapulad din. Ayan. So, malakas pullback na naman, mamaya. Up na naman si ano. So, very, very volatile si crypto, no? So, congrats lang sa mga nakaka-timing ng up-down niya. Ang dami niyang up-down yan, eh. So, maganda i-trade ito mga to, no? Kasi mabilis yung, yung mga galawan nila. Okay? So, drop na yun. Yung ating cryptos, pag-usapan natin yung ating trending stocks. Okay, so unahin nga natin itong si PXP. Sumambulat yung galaw nitong si PXP natin. No? So natutulog siya. And then suddenly nagkaroon siya ng balita. So yun nga, ang sinasabi dito sa kanya is yung kanya, meron siyang bagong oil exploration area na naman. So yun yung catalyst kaya bigla siyang pinitik. Ayan. So dire-diretso naman yung galaw niya. So hindi naman pala siya yung one time lang dito sa sa pre-close natin kanina. So simula umaga, dumiretso na siya kaagad. So siguro marami nakatunog dun sa balita sa kanya. So more than 30%, 31.22 yung kanyang galawan. Hopefully hindi siya maging kagaya nito kasi may ugali si PXP. May follow-up naman siya, di ba? Isang malaki, and then saka siya nagkakaroon ng Doji na malaki. So, ingat na lang kung meron kayo. Kasi, ano pa lang naman yun? Speculation pa lang naman, di ba? So, yung nabasa natin ngayon. Saan ba yun? Tama ba yung date no? Hindi ko napansin kung totoo yung date niya. Saglit napin natin yung... Meron balita dito kanina sa Inquirer yata yung pinopost nila dito. Ayan. So, tama ba to?
2 minutes read pero hindi ko alam kung ano date to eh. So, PXP, Energy Update on BARMM. Petroleum Drilling Prospects. Ayan. So, anyway, basta may rumors, umakyat naman itong si PXP natin. Okay? So, tansyahin nyo na lang. Pagpasok nyo sa kanya, so very bullish yung galaw, nag-breakout siya kahit dito sa MA 100. So, kung may CISO siya, ang pinaka-support natin is nandito, medyo malapit lang, 2.73. And then, pinakamalapit na, o pinakamalakas siguro na resistance niya is nandito sa 3.29 o siguro mga 3.3 which is potential mga 11% na uptick kapag meron tayong follow-up by tomorrow's trading. So, pero sa itsura nga ng volume, malakas din siya eh. Malakas ang volume niya. 12.38 million. So, meron siyang konting net foreign buy. Ayan. So, yun yung pinaka-catalyst natin sa kanya. Baka dahil medyo malakas nga po yung galaw. Ayan. So, hindi natin masukat yung RSI niya kasi one day pa lang halos magsiling na si PXP natin. Hindi ko natanda kung ano yung balita eh. Parang ganun din eh. All exploration din tong ano eh. Malakas na uptick na to. Ayan. Bantayan nyo na lang kasi loss pa rin naman to eh. Ayan, lugi pa rin naman si PXP. Okay? So more on speculation. Ngayon, ang tanong, doon sa sinasabi dito na exploration niya, sino yung kasama niya? Kasi minsan, hindi lang joint venture yung mga yan, di ba? So, hanapin natin by next week o by weekends para doon sa mga malakas makatunog. Siguro lalabas naman dyan sa chat sa bandang investor natin kung sino yung magiging kasama niya. Hindi ko sure to kung ano to kung fresh yung balita na yan kasi minsan nagpo-post sila ng mga wala sa timing na na mga posts. Ayan, so matagal na pala to. Ayan, so nagamit ko tuloy November 1 pa. So ayan, i-double check niyo lang yung mga dates. Tignan nga natin na ano din ako doon. Kala ko latest post 'yon. Huwag bibili pag may good news. Pero legit kung may chismis kayo, pa-DM naman. Happy weekends to all. Ayan. So, malamang meron to pinanggalingan, no? Ito is 33 weeks ago pa naman yung balita na yun. Clarify ko lang yung balita na yun is 33 weeks ago. So wala tayong bagong balita sa kanya. Ito kaya, ngayon lang ako nagbubukas, no? Yun yung nakita ko kasi, in-assume ko na yun yung yung balita natin for today. Wala. Ano lang to, unedited earnings. Okay? So meron siyang speculation. Ewan ko lang kung walang lalabas over the weekends, ayan, bantay na lang kayo yung mga bumili kanina. So, malamang profit taking by next week. Matagal na pala yung balita na nakita natin sa kanya. Okay? So, pasensya na, nagkamali ako dun sa news niya kanina. Ayan. So, anyway, yun pa rin naman yan. Speculation sa drilling normally. Next, web. So, yung mga Pigo at saka Pogo ang pinag-uusapan dito. So, sumambulat na siya kanina. Okay, so daming stocks na dumiretso, no? Ayan, dire-diretso din lang yung galaw niya, oh. So, malakas din yung closing. 19.42%. Ayan, sabay sila ni Plus. Pero ito, mas pinalad si Web natin. Nag-up siya ng 19%. So, 944,000 net foreign buy. O, ang dami din niya binutas na resistance dito. So, isa to. Ayan, so yung isa resistance and then ngayon is on the way siya sa mga next na resistance. Saan ba yung next na resistance? Dito, no? Ayan, dyan sa area na yan, mga 1.72. So medyo sinagan na siya. So dahil malakas yung uptick, malakas yung volume, nag-overbought ka agad yung price action natin. Ayan. Okay, marami na malalarin yata ng mga stocks sa PXP at saka web for next week's trading natin. Tapos after nyan, ingat na lang sa pagpasok po ng Dow G. So yun lang naman yung balita ko na nasagap kay web is yung mga Pigo. Ayan. So hindi daw Pigo itong si web natin. Okay, next. Ayan, yung paborito natin. Si Plus. Ayan. Buti hindi tayo napabitaw dun sa sa pullback na yon. So medyo nauntog siya pero goods pa rin. Solid pa rin ng kaunti yung candle natin. Nag-up siya na 4.07%. So siguro good catalyst. Meron siyang cash dividend na 2.30, malit lang, 2.32%. So mas malaki pa yung ginalaw niya. And then meron siyang konti, 1.69 million net foreign buy. So ano yung trend natin ngayon? Diretso pa rin ba tayo? Medyo nauntog siya, no? So ito yung sinundan natin. Tanggalin ko to. Lagyan ko ng support dito sa Dow G and lagyan ko ng resistance dito kasi medyo nauntog yung price action. Pero pagdating sa trend lines,
MA20 yung pinaka-support, which is uptrend naman yung pinapakita na direction nitong si plus natin. So ito yung pinaka-trend channel na pwede nating i-guide sa kanya. So bullish pa rin naman, and hindi pa siya umabot ulit dito sa overbought condition natin. So nasa bull side pa rin siya. Kasi yung RSI stays above ng RSI 50 level. Okay, so congrats sa atin na holders para kay plus. Next, Monde. So nilagay natin kasi medyo maganda yung niya. Recovery. So nag-higher low din yung galaw niya, no? Nag-double bottom siya. Ito yung double bottom o triple. 1, 2, tapos nag-Dow G, 3. 3 touch sa baba, and then saka nag-up siya. So, ilalagay ko muna yung resistance malapit lang dito. Kasi nagbago lang yung sentiment ng market. Pero lugi pa rin naman siya. Mahina pa rin yung earnings pala niya. Tapos, tingnan natin next week kung ano ba to, sideways o sasabay na rin sa reversal Monday natin. Kasi yung itsura ng niya, ng RSI, sideways siya eh. So, meron siyang malakas din, 5.14% and 40 million net foreign buy. Pero ilalagay ko muna sa sa sideways channel si Monte. Okay na rin, di ba? Umakyat naman kahit pa paano. Next, TX. Ayan, nag-Dow G ba to? Dow G. Batawag natin dyan. Ayan, so cross Dow G, no? Yung pinakita niya. Hindi naman siya double top. So, next week pa siguro yung verification. Malapit na kasi yung X date. Malit lang naman. Hindi naman ganun kalaki. Kailang siguro overbought. Profit taking muna. Pero meron siya net foreign buy 6.25 million. 1.54%. Malit lang naman yung loss niya. So, tingnan natin ba next week kung mag-re-retouch dito malapit sa MA 100, no? Sorry, MA9. Ayan. So, ganyan nakikita ko sa kanya. And then, drawing ulit natin sa kabila. Sakto sa resistance Actually, mataas nga pinapakita niya, di ba? Dito sa 6 pesos. Ayan. So, ganyan muna tingin ko sa kanya. Hindi muna parang kagaya nito kasi kailangan pa ng isang candle na Dow G para sabihin natin na, mag-ano siya ulit. Maghanap ng higher low formation. So, yung buong picture niya is uptrend pa rin naman. Okay? So, watch out na lang kung meron kang hawak. And then lastly, ICT. So, yun nga, meron siyang declaration ng malaking dividends. Malaki yan 4% na dividends. So, 8.15% talaga sinagat. Tinulak talaga 317.93 million net foreign buy. So, tinulak talaga ng ng foreigners. Nakapwesto siguro yung niyan, yung bumili sa kanya, no? Kasi ang ganda ng tulak, solid yung candle niya. Akala ko tapos na yung rally niya, pero babalik na naman siya sa MA 100. So, tingnan natin by next week kung bubutas tayo and mag-recheck dito sa 420. Kasi okay naman pala yung annual earnings niya. Ayan. So, yun yung pinaka-catalyst kay ICT. Support is medyo malalim dito sa around, lagay ko na lang dito sa mga 360. Ayan. So meron din siyang sideways channel na gustong balikan. So, nag-sideways tayo matagal sa kanya. Ayan. So, nag-bullish ulit. Biglang umarangkada naging tore yung RSI level natin. Okay? So, yun na lang muna yung ating balita dito sa market. So, good vibes naman tayo. Yung iba na sabi ni Ma'am April, short-term bounce, antayin natin kasi okay naman yung kanilang mga fundamentals. At bottom line, majority is maganda for today's trading natin. Okay po. So, yun lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Crypto ko to. May video tayo na gagawin. Nakapila na. Tapos sa Palawi Trader, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga sunod guide. Sali na lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.